Magandang umaga po muli, mga kapatid. So ngayon nga po ay nasa huling mga talata na po tayo ng aklat ng Luke chapter 5. At sa mga talatang ito ay makikita po natin yung pangyayari muli na ang ating Panginoon ay tatawag siya muli ng isa pang disipulo. At ang pagtawag na ito ay mayroong natatanging ano tawag natin dito, kakaiba o unique na katangian. Kasi yung tatawagin niya dito ay yung tao na kinikilala ng kanilang lipunan, lalo na ng kanyang mga kababayan na isang taong ano ba tawag natin dito? Masama sa kanilang paningin. At parang nakaka-identify nga tayo. Kahit noong panahon nila, ganun na talaga ang tingin nila sa mga ganitong propesyon o klase ng tao. At ang pangalan po nito dito sa babasahin natin, siya po ay si Levi. Pero karamihan sa atin, alam ko kilala nyo ito. Kasi siya po yung isa sa sumulat ng Ebanghelyo. At ang pangalan niya po sa Ebanghelyo na kanyang isinulat ay si Mateo. Ayan. Okay? So, at dito makikita din po natin na ang ating Panginoon ay pinuligsa pa rin ng mga Pariseo. May mga tanong sila tungkol sa fasting. At tanong sila tungkol sa bakit nakikisalamuha siya sa ganitong klaseng mga tao, mga makasalanan. Makikita natin na sa pagtanong o pagsagot ng ating Panginoong Hesus sa kanilang mga katanungan, ay sinasagot niya sila, and at the same time, ipinapakilala din niya patuloy pa rin yung kanyang sarili, kung sino ba talaga siya. So dito makikita po natin na sa mga ganitong pangyayari na isinulat nga ni Lucas, ay makikita natin dito na sa pagtawag nga niya kay Levi bilang kanyang disipulo, na yung salita'y sumunod ka sa akin, ay makikita natin yung mga iniwanan, kung gaano ba ang tawag natin dito, ano yung kahulugan ng pag-iwan ni Levi sa kanyang kalalagayan. At pangalawa, makikita natin na sa pagpapaliwanag o pagsasalita ni Jesus tungkol sa sagot niya sa mga tanong tungkol nga sa fasting, tungkol sa pakikisalamuha sa mga makasalanan, ay ipinapakita din niya dito kung ano talaga yung sadya niya. Bakit ba siya pumunta dito sa mundo? Bakit ba siya nagkatawang tao? And makikita natin na sa mga pananalita o pagsagot ng ating Panginoong Hesus, ay sumasagot siya para ipakita din na sa totoo lang yung gagawin ko. Ang kausap niya dito personally, yung mga Pariseo, sa totoo lang, yung sadya ko dito, hindi kayo sang-ayon. Kasi hindi ito yung iniisip ninyo na gagawin ng inaasahan yung Mesiyas. Sa madaling salita, hindi nyo ako tinatanggap bilang Mesiya na inyong inaasahan. At makikita natin mabuti mamaya yan, bakit mga ganon yung mga pananalita ng ating Panginoong Hesus. So bago po natin basahin ang aklat ng Lucas, chapter 5, mula verse 27 po yan, hanggang 39, tayo po muna'y manalangin. O aming amang banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami po'y muling lumalapit sa inyo sa mga sandaling ito bago po namin pag-aralan o pagbulay-bulayan ang inyong salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang inyong salita ay napakadalisay
ito po ay hindi kayang unawain ng aming sariling kaisipan, ng aming makataong kakayanan, Panginoon. Kung kaya't kami lumalapit po sa inyo upang hingin ang patnubay at tulong ng inyong banal na Espiritu. At dalangin din namin, Panginoon, na tunay nga nawa, na gawin nyo sa amin o mararasan namin ang kapangyarihan nga po ng inyong salita. Na tulad nga po sa inyong sinabi sa aklat ng Hebreyo, na ito nga po'y tunay na maging two-edged sword, Panginoon, na tumagos sa aming sa kaibuturan po ng aming mga buhay, ng aming mga puso. At nawa ang inyong salita ay tunay nga po na pumasok sa madilim na mga bahagi ng aming mga buhay o ng aming mga puso na kung sa aming sarili ay ayaw po namin itong makita. Ngunit ilabas mo nawa ito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita ngayon. At loobin mo po na makita namin ang aming totoong kalalagayan bilang makasalanan upang kami, Panginoon, ay maliwanagan sa aming totoong kalalagayan sa inyong harapan. Hindi upang manghina at mawalan ng pag-asa, Panginoon, o hindi upang pilitin naming resolbahin yung aming kalalagayan o pagiging makasalanan, Panginoon. Kung hindi, pag nakita po namin ang katotohanan ito, ay lumapit po kami sa tanging pag-asa na mayroon kami. At yun ay walang iba kung hindi sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Kaawaan niyo po kami ngayon, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa po nito sa aming buhay sa pamagitan ng inyong salita at sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So atin nga pong basahin ngayon sa aklat ng Lucas chapter 5 mula 27 hanggang 39. Ito po ang salita ng Panginoon. Pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba. Pagkatapos nito ay umalis si Jesus at nakita ang isang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi, na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Iniwan niya ang lahat, tumayo at sumunod sa kanya. Pinagkanda siya ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay at napakaraming maniningil ng buwis at iba pa na nakaupong kasalo nila. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Bakit kayo'y kumakain at umiinom? Nakasalo ang mga maniningil ng buwis at mga mga makasalanan." Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi." At sinabi nila sa kanya, "Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at mag-alay ng mga panalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Subalit, ang sa iyo ay kumakain at umiinom." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Maari bang pag-ayunuhin ninyo ang mga abay sa kasalan samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Subalit darating ang mga araw kapag kinuha na sa kanila ang lalaking ikakasal at saka pa lamang sila mag-aayuno sa mga araw na iyon." Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, "Walang taong pumipilas ng bagong damit at itinatagpi sa lumang damit. Kapag gayon, mapupunit ang bago at ang tagping mula sa bago ay hindi bagay sa luma. At walang taong maglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kung gayon, papuputukin ng bagong alak ang balat at matatapon at masisira ang mga balat. Sa halip, ang bagong alak ay dapat ilagay sa mga bagong sisidlang balat.
At walang sino mang matapos uminom ng alak na laon ay magnanais ng bago, sapagkat sinasabi niya, masarap ang laon. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito makikita nga po natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at buhay na buhay. Kaya nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso at isipan. Kung makita ninyo sa pagbabasa pa lang natin, parang tayo talaga yung kinakausap ni Lucas dito. Akmang-akma. Na bagamat alam natin, sa konteksto talaga ng binasa natin, ay matagal nang sinulat ito . Sabi nga natin, mga 2,000 years ago, at ang mga immediate, yung mga talagang sinusulatan niya dito o kausap niya dito sa kinikwento sa atin o itinala ni Lucas para sa atin, ay yung tinatawag nga natin na mga Hudyo. At nakasentro, kumbaga, yung mga mensahe, yung mga sinabi niya dito para sa mga Pariseo. Yung mga tumutuligsa sa kanya. Na kumbaga, ang mensahe ay upang sila ay, tawag natin dito, upang ilabas sa kanilang mga puso o kanilang mga isipan yung maling paniniwala nila tungkol sa Mesiyas o tungkol sa Kanya lalo na. Pero sabi ko nga, tayo naniniwala na ang salita ng Diyos ay tawag natin buhay. At dahil ito ay buhay, ito ay akma lagi sa lahat ng panahon, sa kanino pa mang sitwasyon o kanino pa mang kalalagayan ng tao. Kaya ang salitang ito ng ating Panginoon ay para sa atin. Yung tinatawag natin, ang salita ng Diyos ay para talaga sa kanyang mga mananampalataya. So una, makikita nga natin dito yung pagtawag ng Panginoon sa isa pang alagad na ang pangalan nga ay tinawag niya upang kanyang maging alagad. Na ang pangalan nga po nito ay si Levi. At makikita natin dito na itong si Levi na kanyang tinawag upang maging kanyang alagad ay tawag natin dito? Yung demand, yung pagtawag, yung demand ng pagtawag ni Jesus kay Levi na kanyang maging alagad ay ipinapakita doon sa ginawa ni Levi. Na anong sabi doon? Tumayo siya, iniwan niya ang lahat at sumunod kay Jesus. Ano yung demand na hinihingi sa pagiging disipulo sa halimbawa ng buhay ni Levi? Actually, maging sa unang napag-aralan pa natin dati, doon kay Simeon o kay Pedro. Ang hinihingi ay 100% na pagpapasakop o pagsunod sa pagiging Diyos ni Jesus. Yung yakapin mo na si Jesus talaga ang iyong Panginoon. At masasabi nga natin na ito ay, tawag natin dito? Napakatinding demand para kay Levi dahil nga yung tawag natin dito? Yung trabaho ni Levi ay tax collector. At kaya siya naging tax collector kasi siya ay nasa ilalim ng pamumuno ng Romano nung panahon na yon. Dahil ang Romano nung panahon ng Bagong Tipan ang sumasakop sa Israel. Although mayroong pinipili ang mga Romano na tinatawag nating, sa panahon natin ngayon, ang tawag natin ay puppet na hari. Hari lang, kunyari, nakaupo, pero hindi naman siya ang nagdedesisyon. Utosan lang din sila ng mga Romano. Okay? So yung pangyayaring ito
ay bagamat makita natin dito na ang sinabi sa atin kaagad ni Luke, di ba? Nakita niya si Levi at sinabi niya, sumunod ka sa akin. Ang isinulat na lang ni Luke dito ay makikita natin yung pinakamahalaga na lang. Kasi alam natin na hindi niya basta pagkakita, sumunod ka, hindi. Alam natin ang ating Panginoong Hesus, tulad ng ginawa niya nung nangaral siya sa barko tuloy. Sa bangka ni Simeon, di ba? Nangaral muna siya. At malamang ganun din ang ginawa niya dito kay Levi. Makita niya si Levi, isinare muna sa kanyang ebanghelyo, pinangaralan muna siya. And then after na mapangaralan niya ng mga katotohanan si Levi, sa kanya sinabi na sumunod ka sa akin. Pero sino nga ba itong si Levi? Bakit nga ba masasabi natin na matindi yung ginawa niyang pagsunod na talagang sabi na natin radikal? Si Levi po, sabi nga natin, ay isang maniningil ng buwis. At nung panahon nila at hanggang ngayata sa panahon natin ngayon, di ba? Pag ikaw ay maniningil ng buwis, anong tingin sa'yo ng mga tao? Ano ka? Traidor ka. Kasi pinaglilingkuran mo yung umaalipin sa atin. Di ba? At hindi lang traidor, kundi extortioner, yung bang naniningil ka ng sobra-sobra o pilit. Kung kaya tingin sa kanya ay mga traidor o mga kalaban. Hindi siya kaaya-aya sa paningin ng kanyang mga kababayan. Bukod pa doon, kilala nila na ang mga tax collector noon ay yumayaman. Bakit sila yumayaman? Kasi kung halimbawa sinabi ng Roma, singilin mo ang taong mayroong 1 hektaryang lupa, singilin mo ng 1,000 dinaryo o ano man tawag nila sa mga pera nila noon. Ang gagawin ni Levi, sa halip na 1,000, 1,500 ang sisingilin niya. So automatic bulsa na niya yung 500. So, ganun ang tingin nila sa kanila noon na parang totoo naman kasi nakikita talaga sa kanilang pamumuhay, yumayaman sila. Kaya ang mga kababayan niya, na tinatawag na natin mga Hudyo, ay galit na galit sa mga ganitong klaseng tao at tingin nila talaga ay mga masamang mga ano tawag natin dito? Tao ng lipunan. O salot sa lipunan, parang ganun. Pero makikita natin na anong ginawa ni Levi nung narinig niya ang salita ng Diyos na ipaliwanag sa kanya ni Jesus ang ebanghelyo at sinabi ni Jesus sa kanya, Levi, tumayo ka na dyan. Iwanan mo na yung trabaho mo. Sumunod ka sa akin. Anong ginawa ni Levi? Sumunod siya. At makikita natin na yung ginawa ni Levi na pagsunod ay talagang buong-buong pagtalikod yun. Alam nyo bakit? Kasi nga, bilang tax collector, hindi naman siya yung nag-a-apply para makita yung qualification niya at katanggap-tanggap siyang maging tax collector. Hindi. Hinihirang nga siya ng Roma sa pamagitan ng mga hinirang din nila ng mga hari-harian, kunyari. Kaya pag tumalikod ka doon, umayaw ka doon sa trabaho na yon, hindi basta-basta pwedeng sabihin ni Levi na, wala na akong pera, babalik na nga ulit ako sa pagiging tax collector. Hindi na niya pwedeng gawin yun. Once na umalis siya, once and for all, sabi nga natin, talagang final na yun. Wala nang urungan yun. Talagang hindi na niya mababalikan yun. Ngayon, bakit natin ini-emphasize yan? Kasi po, yung salitang o yung kahulugan ng kanyang ginawa na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, iwan mo ang lahat at sumunod ka sa akin, yan po ay hindi lamang kay Levi niya ginawa. Naalala nyo? Yung unang pinag-aralan natin, nung ang kausap naman niya ay sina Simon Pedro, nung nangaral siya sa bangka, at pagkatapos mangaral, anong
nangyari? Iniwan din ni Simon, Pedro at yung dalawa pang kasama niya ang bangka nila o ang kanilang gawain at sumunod kay Jesus. At makikita natin sa susunod pang mga talata dito sa Lucas chapter 18 verse 28 na si Pedro na mismo ang nagte-testify sa Panginoong Jesus. Na sinasabi ni Pedro, Panginoon, di ba? Iniwan na namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Iniwan na namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. At yan ay pinatutunayan din ng mga iba pang mga sumulat sa Ebanghelyo, yung salitang iyan na iniwan nila ang lahat dahil gusto nilang maging disipulo ni Jesus, iniwan nila ang lahat at sumunod sila kay Jesus. Kung may time kayo later on, basahin nyo ang Mark chapter 10 verse 28. Actually, si Pedro pa rin po ang nagsasalita dito. Sinasabi pa rin niya, Panginoon, iniwan na namin ang lahat at sumunod sa inyo. Ano? And then ito nga, yung sulat mismo ni Levi sa Mateo chapter 19 verse 27, ay ito pa rin yung testimonya ni Pedro sa harapan ng Panginoon. Iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Paulit-ulit po yan sa Ebanghelyo, yung salitang iniwan nila ang lahat at sumunod sila kay Jesus. Ano? Na kumbaga ang sinasabi sa atin dito mga kapatid, ang pagiging disipulo ni Kristo o kung sa panahon natin, kung talagang ikaw ay sinasabi mong nananampalataya ka kay Jesus o ikaw ay nagsasabing sumusunod ka kay Jesus, ikaw nga ay masasabing disipulo ng Panginoong Jesus. Pero ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, kung ikaw ay totoong disipulo ng Panginoong Jesus, ito yung hinihingi sa iyo. Ang iwanan mo ang lahat para upang sumunod ka sa Kanya. Dahil hindi lamang si Pedro ang nagpapatotoo, nagpapaulit-ulit na banggitin yan, kundi maging ang ating Panginoong Jesus sa Kanyang mga pagtuturo. Ano naman yung mga sinasabi niya sa Kanyang mga pagtuturo? Sabi niya, kung bubuksan ninyo Lucas chapter 14 verse 26 at 33. Siguro basahin natin yan, ano, para mas maging makita natin na si Jesus talaga ang nagpapatotoo din yan tungkol sa katotohanan na iyan ng tinatawag nating cost of discipleship. Naglalag yung aking cellphone. Luke chapter 14 verse 26. Ito po ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay ay hindi maaring maging disipulo ko o alagad ko. Kumbaga, ano yan, pinagdiinan ng ating Panginoong Hesus. At makikita din natin yan sa ibang ebanghelyo, Mateo chapter 10 verse 37. Buksan nyo na lang later on, ano? Para hindi tayo magtagal. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba ganoon katindi ang demand o ang kautusan? Sabihin na lang natin, ang hinihingi para sa gustong sumunod kay Jesus o gustong maging disipulo ni Jesus, bakit 100% na pagsunod? Kasi kung titingnan natin ang mga turo sa banal na kasulatan, tulad ng halimbawa, mga turo ni Pablo sa Efeso, Colosas, at maging yung sumulat po ng Hebreo, makikita po natin na
ang isang maliwanag na dahilan kung bakit pumunta ang ating Panginoong Hesus sa sanlibutan ito, sabi doon sa kanilang itinuro, ay upang ipasailalim sa kanyang pagiging Diyos ang lahat ng kanyang mga nilikha. Meaning, na siya talaga ang magiging Panginoon. At kung ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay magiging disipulo o mananampalataya o Kristiyano na nananampalataya sa Panginoong Hesus, yun ang kahulugan ng pagiging mananampalataya mo. Na gusto lang din nating liwanagan ng mabuti pa. Ano ba ibig sabihin talaga ng iiwanan mo ang lahat para sumunod kay Jesus? Ang isang kahulugan niyan is ganito, mga kapatid. Ang gusto ng ating Panginoong Jesus, kung priority, kung pagpapahalaga ang pag-uusapan, siya lang dapat ang priority mo. Siya dapat yung number 1 sa buhay mo. Di ba? Meron nga mga mag-asawa, di ba, na nag-aaway minsan kasi sinasabi ng Kristiyanong lalaki, hindi ka ang number 1 ko, si Jesus ang number 1 ko. So ayaw ng babae na number 2 siya. Hindi nga naman pwede yun. Number 1 pa rin siya sa usapin ng mag-asawa. Pero kung ang priority ng isang pagiging Kristiyano, ang pag-uusapan, dapat walang ibang, sabi nga sa English, there can be no one who is his competitor for the Lord of your life. Siya lang dapat kung ang pagiging Diyos ang pag-uusapan. At yan ay makikita din natin na ang Panginoong Hesus mismo din ang nagsabi sa Mateo 22 verse 37. Hindi na lang natin babasahin. Gusto nyo nilagyan ko lang ng mga talata para masabi natin, ma-confirm talaga natin yung mga sinasabi natin ay galing sa salita ng Diyos. Na si Jesus mismo ang nagsabi niya, na sinasabi niyang wala dapat mas pinapahalagahan ka kaysa sa akin. Kung kaya't paulit-ulit na makikita natin sa aklat ng mga ebanghelyo o sa pagtuturo sa 4 na ebanghelyo, na ini-emphasize diyan na kung ikaw ay nagsasabing tagasunod o gusto mong maging disipulo o gusto mong sumunod sa Panginoong Hesus, dapat iwanan mo ang lahat. At siyempre, pag sinabing iwanan ng lahat, hindi pare-pareho yan. Hindi po pare-pareho. Kahit dito sa atin, yung kahulugan ng salitang iwanan mo ang lahat at sumunod ka sa Panginoon, hindi magkakapareho yan. Diba? Sinabi ko sa inyo kanina, sina Pedro, yung unang tinawag na disipulo ng Panginoon nung napag-aralan natin nung nakaraan, yung mga mangingisda, pagkatapos na sinabi ng Panginoon sa kanila na sumunod kayo sa akin, at sabi naman doon, iniwan nga nila ang kanilang bangka, ang kanilang hanap buhay, at sumunod kay Jesus. Kung babasahin ninyo ang lahat ng ebanghelyo, makikita ninyo na may mga pagkakataon pa rin na nangingisda pa rin sila. Hindi talaga literal na iniwan nila at hindi na sila nangisda ulit. Bakit? Kasi yun yung source ng kanilang pangangailangan eh. Ano? So, nangingisda pa rin sila. From time to time, pagkakailangan nila ng isda, bumabalik sila sa dagat para mangisda. Pero ito, si Levi, sabi ko na nga sa inyo kanina, nung sinabi niyang, hindi na ako mangungulikta ulit ng buwis, hindi na siya nakabalik. 100% iniwan na niya talaga yung kanyang kalalagayan bilang isang tax collector. Kung kaya't
sinasabi natin na sa bawat tao, bawat Kristiyano, sabi na lang natin, magkakaiba po ang kahulugan niyan. Ako personally, hindi ko alam kung ano ang talikuran sa inyo ng kung ano sinasabi sa inyo ng Diyos na dapat yung talikuran. Pero ang maliwanag diyan, ang sinasabi dito, kung mayroong tao, bagay, o ano paman sa mundong ito na nakakahadlang sa pagsunod mo sa Diyos o na para bang hindi parang, kundi na nakikita mo sa iyong pamumuhay na pag nandyan yan ay hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Panginoon na talikuran mo. Yun yung sinasabi ng Panginoon na actually hindi naman yung talikuran, kung hindi, hanggat maaari, huwag mo nang bigyan ng priority yun. Iwasan mo na yun. Dahil nga itong si Levi, di ba? Yung pagiging tax collector niya, bagamat diba, malaki kita, magandang profesyon nung kanilang kapanahunan, kaya lang hindi magandang testimony sa kanyang pagiging Kristiyano, pag naging Kristiyano siya. Dahil, yun nga yun ang tingin ng mga tao Yumayaman dahil sa pangungutong, sabihin na lang natin panahon natin ngayon. O yumayaman dahil sa paggawa ng masama. So, mayroong pangyayari, alam niyo ito, sa Luke chapter 18. Sa aklat din po ni Luke. Di ba? Actually, hindi lang si Luke ang nagsulat ng pangyayaring ito. Maging si Mateo, chapter 19, Marcos, chapter 10. Ano yung pangyayaring ito? Tungkol sa tinatawag sa Bible, sinabi dito sa kwento na isang lalaking mayaman. Actually, tawag nga sa kanya, bata pa siya, mayaman na siya. At leader pa siya ng kanilang komunidad. Lumapit siya ngayon kay Jesus. At anong tanong niya kay Jesus? Panginoon, di ba? Confidence siya Ano pa bang kailangan kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan o para makarating ako sa langit? Or in other words, para maging official na disipulo mo ako, kung ilalagay natin sa konteksto ng ating pinag-uusapan. Marami sinabi ang Panginoon sa kanya Pero ang kahuli-hulihang sinabi sa kanya ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Yung mga ari-arian mo, ibenta mo. Tapos pamigay mo sa mahihirap. Buti ka sana sinabi, ibenta mo, silagay mo sa bangko. Ewan ko, wala pa naman yata ang bangko noon. Pero ang sabi, ibenta mo, tapos ibigay mo sa mahihirap. Sa madaling salita, talikuran mo yung kayamanan mo. And alam nyo, lumabas doon sa pangyayaring iyon kung ano ang nakakahadlang talaga doon sa lalaki na iyon sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Kasi sabi sa Ebanghelyo, dito kasi sa Lucas, kung titingnan niya sa Luke 18, ang sabi lang doon, nalungkot siya. Pero sa ibang Ebanghelyo, halimbawa sa Mateo at sa Marcos, ang sinabi doon, nalungkot siya at umalis. Hindi siya sumunod sa Panginoong Jesus. Well, muli, liliwanagin natin. Kung Kristiyano ka at mayaman ka ngayon, hindi po sinasabi ng banal na kasulatan na iwanan mo na yung kayamanan mo at mamuhay ka ng may kahirapan. Hindi po yun ang sinasabi. Nililiwanag po natin. Kung hindi, ang sinasabi lang dito, ano pa mang bagay na mayroon ka, nasa panahon natin ngayon, maging pala nung kanilang kapanahunan, ang kayamanan, mayroong pangyayari sa isang turo din ng Panginoong Hesus, di ba? Na mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom, kaysa sa ang mayaman na makapasok sa kaharian. Ibig sabihin,
Ang kayamanan talaga ay isa. Hindi lang naman kayamanan, kundi isa. Kumbaga, ano pa tawag natin dito? Palasak o kitang-kita na siyang nagiging hadlang sa lalaking ito kung bakit hindi siya sumunod sa Panginoong Hesus. At sabi nga natin, kung mayaman ka at nagiging hadlang, ay maaaring yan din ang sinasabi ng Panginoon na iwanan mo. Ngayon, saan mo ilalagay yung kayamanan mo? Bigay mo na sa akin, hindi joke lang. Pinapatawa ko lang kayo. Ang sinasabi lang sa atin dito is that kung anumang bagay yan, marami yan. Hindi lang kayamanan, tao, relasyon, propesyon, yung mga ninanais sa buhay, mga pangarap sa buhay, pwedeng maging hadlang yan para sumunod ka ng 100% sa Panginoon. Ewan ko kung kilala nyo si Henry Martin. Hindi yung kilalang Henry Martin ngayon. Siya po ay ipinanganak sa United Kingdom, UK, nung taong 1781. At itong si Henry Martin ay nagmisyon. Misyonaryo po siya. Nag-umpisa siyang maging misyonaryo noong 1805. 1781 pinanganak, naging misyonaryo ng 1805. Hindi ko na lang nakwenta kung anong edad yan. At siya ay nagpunta sa India, sa Persia. Pero bago siya magpunta, mayroon siya naging struggle. Kasi itong si Henry Martin, mayroon siyang girlfriend. At mahal na mahal niya itong babaeng ito. So, kaya lang nag-isip siya, kung pakakasalan ko ito bago ako mag-mission, ano bang gagawin ko? Pakakasalan ko ba bago mag-mission o isasama ko sa pag-mission ko? Pero sabi niya, pag ginawa ko yon, alam niyo po, ang mga misyonero noon, pag nag-mission sila, nagpunta sila sa ibang bansa, nasa isip nila, hindi na sila makakabalik talaga. Matindi ang pag-mission noon. Si Apostol Pablo lang ang nakita nating halimbawa sa Bible na marami siyang napuntahan, although namatay din siya bandang huli. Pero ganun po ang mga misyonero noon. Talagang mo yan, yung pagkakatiwala na talaga ang buhay mo sa Panginoon na iisipin mo hindi ka na makakabalik talaga sa pamilya mo o sa bayan mo pag umalis ka at mag-mission ka sa ibang bayan. So iniisip ni Henry Martin na pag sinama ko yung asawa ko, edi dalawa na kaming hindi makakabalik sa pamilya namin, dalawa na kaming hindi makakabalik sa bayan namin. Pero alam niyo ang pinakamatinding dahilan bakit hindi niya isinama yung kanyang girlfriend at hindi na rin siya nagpakasal. Mahal na mahal niya kasi yung girlfriend niya na yun. At dahil nag-struggle siya, alam niya, pag pinakasalan ko ito at isinama ko, baka siya pa ang maging hadlang sa 100% na pagsunod ko sa Diyos para maging misyonaryo. Baka di ba? Tayong may mga asawa, may mga anak, alam natin yun na pag kayong pamilya natin nalagay sa panganib, di ba? Sabi nga nating mga kalalakihan, buti ba ako na lang pero wag laman yung asawa ko, yung mga anak ko. Di ba? Alam ni Henry Martin, kahinaan niya yun. Kaya anong kanyang ginawa? Hindi na niya pinakasalan yung girlfriend niya. Nag-mission siya. Punta sa India, and finally nakarating siya sa Persia. Noong 1812, 31 years old pa lang, namatay na siya sa kanyang pagiging misyonaryo. Kung gusto nyong basahin yung buong kasaysayan niya, mahaba kasi yan, mayroon yan sa website. Ilagay nyo lang sa Google, ilagay nyo Henry Martin missionary Henry Martin, mga ganun. Ilagay nyo yung keyword na yun, makikita nyo.
Although tingnan nyo lang kung ano yung website na nagbibigay ng mas malinaw na explanation sa kanyang biography. So anyway, yun yung ginawa ni Henry Martin. Iniwan niya yung kanyang pinakamamahal dahil narinig, na tanggap niya na talagang binigyan siya ng Panginoon ng salitang, Henry, come, follow me. Sumunod ka sa akin. Yan ang inihingi ng pagiging disipulo ng Panginoon. Pero sabi nga natin, yan pong matinding demand na yan sa pagiging disipulo ay maliwanag, mga kapatid, na hindi lang po yan para sa mga disipulo na kausap ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nandito pa sa lupa. Kundi yan ay para sa lahat ng mga Kristiyano na mga nananampalataya o nagsasabing nananampalataya sa Panginoon. Yan ang hinihingi ng Diyos sa mga nagnanais na sumunod sa Kanya. Na anong sinasabi ng Panginoon? Wala dapat na maging kapantay si Jesus sa buhay natin. Wala dapat maging kompetisyon sa puso natin kung si Jesus ang pag-uusapan. Siya lang. Kumbaga, parang sinasabi dito ni Lucas sa atin, kung sa kaliwang kamay mo, nandito yung mga bagay na iniidolo mo, pangarap mo, kayamanan mo, o kung ano pa man yan, na alam mong nakakahadlang sa Panginoon, at yung kanan naman ay ang Panginoong Hesus. Ang sinasabi dito, hindi mo pwedeng pagsamahin yung dalawang yan. Dapat ito ka lang talaga. Yung salita nga sa wikang English, ang sabi ni Jesus, it's me and nothing else. Ako lang, wala nang iba. Anong tawag natin dito? Sapol na sapol tayo dyan eh. Alam niyo? Bullseye tayo dyan sa katuruan na yan. Naunahin natin ang Panginoong Jesus. Alam niyo bakit? Kasi sa totoo lang, madalas sa buhay natin, kampante na tayo eh. Di ba? Na-enjoy na natin ang buhay natin eh. Di ba? Masarap na ang buhay natin. Nangangarap na tayo na mas ano pa ba ang kaya kong abutin sa mundong ito para mas maging masarap pa ang buhay ko, para maging satisfied pa ako. Diba? Madalas sa buhay natin, nakapokus tayo doon, ano pa bang kaya kong abutin, ano pa bang kaya kong ma-achieve para mas maging maayos pa ang buhay ko. Pero bihira na sumasagi sa isip natin, ano ba ang tatalikuran ko para makasunod ako kay Jesus? Ilang beses sumagi sa isip ninyo yun? Di ba mas madalas sumasagi sa isip natin, paano ba ako magtatagumpay? Paano ko ba ma-achieve ito? Paano ko ba makakamit yan? Pero bihira yung sabihin natin na iwanan ko. Paano ko ba iiwanan ito? O, kailan ko ba iiwanan ito para makasunod ako sa Panginoon? Alam nyo, kung itutuloy natin yung pagbabasa doon sa turo ng Panginoong Hesus, na sabi niya, kung ang sino mang gustong sumunod sa akin, na hindi iiwanan yung magulang, yung nanay, yung mga kapatid,
ay hindi karapat-dapat. Pero pag ginawa ninyo yon, sabi niya doon sa mga susunod na talata, at sumunod kayo sa akin, kung iniwan nyo ang lahat at sumunod kayo sa akin, ano sabi ng Panginoon sa susunod na talata? Ibabalik ko yan ng sobra-sobra pa. Basahin ninyo yan later on sa Luke chapter 18, Luke 10, Matthew 19, yung mga sinabi ko kanina. Nakikita nyo doon na bagamat sinasabi ng Panginoon, kung hindi mo iiwanan ang mga yan, hindi naman literal nga kasi naiiwanan na sinasabi natin. Kung hindi mo uunahin ako at mas uunahin mo ang pamilya mo, mas uunahin mo ang sarili mo, hindi ka karapat-dapat sa akin. Pero pag ginawa mo yon, ibabalik ko sa iyo ang sobra-sobra pa doon. At ano yung pinakasama rin na sinasabi ng Panginoon na ibabalik niya? Buhay na walang hanggan. Eternal life. Alam nyo, sinasabi nga natin, pag sinabing eternal life, mga kapatid, hindi po yan tumutukoy sa napakahaba na mabubuhay ka ng matagal na hindi ka mamamatay. Hindi lang po yun ang sinasabi doon. Kundi yung eternal life, ang ibig sabihin, quality life. Buhay na ganap at kasiya-siya. Yun po ang ibig sabihin talaga ng eternal life. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Kasama mo yung nagbibigay ng talagang mabubuting bagay para sa ikabubuti mo. Hindi tulad sa mundong ito. Ang daming mga pangako dyan, left and right, na mabubuti daw yung inaalok nila. Pero karamihan is scam. Ang Panginoon, totoong-totoo yan. Pag sinabi niya, gagawin niya. To give up everything, na ang ibig sabihin ay walang kompetisyon para sa pagiging Diyos ni Jesus sa buhay mo. Ulitin natin, yan po ang panawagan para sa lahat ng mga nagsasabing nananampalataya sa Panginoong Jesus. And pangalawa, makikita po natin dito na pinapaliwanag naman dito ng Panginoon yung kanyang misyon. Bakit nga ba siya nagpunta dito sa lupa? Ano ba yung kanyang layunin? Bakit nga ba siya nagkatawang tao? At dito ay makikita natin, pinaliwanag niya doon sa pangyayari tungkol sa ginawa ni Levi. Di ba? Anong sabi doon? Nung sinabing sumunod siya, kaya sumunod siya at ano yung susunod na ginawa niya? Nagpa-party siya sa kanyang bahay. Bakit siya nagpa-party? Well, mga kapatid, na-realize ni Levi kung ano yung gaano kadakila yung ginawa ng Diyos sa kanya. Bilang isang makasalanan, kinaawaan siya, binigyan siya ng sobra-sobrang awa ng Diyos. Nakita ni Levi yun eh. Di ba? Yung sinasabi nga namin ni Brother Arby lagi, pag iniintindi mo yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo, nakita ni Levi yun. Kaya naging masayang-masaya siya. Nagpa-party siya. Alam nyo, yung reaction ni Levi sa naranasan niyang biyaya na ibinigay sa kanya ng Diyos, halimbawa din po yan para sa atin ng mga mananampalataya. Pag ba tayo naghahanda pa lang na pumunta sa church para sumamba, para sambahin ang ating Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya, ganon din ba tayo pagalak? Yes, linggo na naman, magsisimba na naman tayo, magsasama, papupurihan na naman natin ang Panginoon. Yun po yung reaction ni Levi. Kaya siya nagpa-party. Sobra yung kanyang kagalakan na sinasabi niya, alam nyo, grabe ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos, kaya mag-celebrate tayo. Ipagdiwang natin yung ginawa ng Diyos.
Dito makikita natin na kung ikaw ay nakaranas ng ganitong biyaya, ng walang kapantay na biyaya na ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi mo ipagkakait. Hindi ka masasatisfy na yung biyayang naranasan mo ay sa'yo lang. Nai-gets nyo ba? Hindi ka masasatisfy na ikaw lang ang pupunta sa langit. Naisip-isip nyo ba yun? Ano tawag natin dito? Si Levi, di ba nakita nyo? Nagpa-party siya sa kanyang bahay. Unang-una, gusto niyang makilala din ng kanyang pamilya, kung sino man nasa bahay niya, si Jesus na nakilala niya na nagbigay sa kanya ng biyaya. At the same time, ano sabi doon? Sino mga kasama sa party? Kaya nag-react yung mga disipulo, ay mga Pariseo, mga kapwa niya, mga tax collector. Hindi satisfied si Levi, hindi masaya si Levi, na pupunta siya sa langit, pero yung kanyang mga minamahal, yung kanyang mga kaibigan ay hindi. Gusto rin niya na yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang pamilya ay makasama niya sa langit. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko ito, nag-struggle ako dito kung tatanungin ko ba kayo. Ano yung tanong? Personal po ito, mga kapatid. Kayo ba? Satisfied na ba kayo? Na kayo lang ang pupunta sa langit? Paano yung mga mahal nyo sa buhay? Asawa? Anak? Mga kapatid? Mga kaibigan? Kapitbahay? Naisip nyo ba sila? Pinapanalangin nyo ba sila? Na makasama din ninyo sila sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Yun po yung sinasabi nito. Yun po yung sinasabi nito. Pero ngayon, makikita natin yung question nga ng mga Pariseo. Hindi sila sang-ayon sa ginawa ni Levi. At lalong-lalong hindi sila sang-ayon sa ginawa ni Jesus. Bakit? Kasi kasama ni Jesus, kasama niyang kumakain yung mga kinikilala ng kanilang kapanahunan ng mga makasalanan. So ano sabi nila? What in the world? Mga salita ngayon, anong ginagawa mo, Jesus? O anong ginagawa niyo? Ba't kayo nakikipag-hang out sa mga makasalanan? Anong tugon ni Jesus sa kanila? At yung tugon niya, alam niyo, makikita niyo, yung tugon niya dito, ginamit ulit niya yung tanong ng mga Pariseo para ipaliwanag niya ulit kung sino siya. Doon sa tugon niya. Di ba? Ano yung tugon niya? Sa verse 31 and 32, sabi niya, ang mga doktor, ay hindi nagpapagaling ng magaling na. Magaling na Kundi ang pinapagaling ng mga doktor ay yung mga may sakit. Di ba? Ang liwanag. Di ba? Pero alam nyo, itong tugon na ito ni Jesus, hindi po nagpapatunay o hindi sinasabi ni Jesus na kayo mga Pariseo, mga na kasi kayo hindi na kayo makasalanan kaya hindi nyo kailangan tong sinasabi ko. Hindi yun ang sinasabi ni Jesus. Kung hindi ang sinasabi ni Jesus, kayo mga Pariseo, sa isip ninyo, hindi nyo kailangan yung kaligtasan na iniaalok ko. Sa isip nyo lang. Pero ang totoo, kailangan nyo din ito. Hindi nyo lang ito tinatanggap. Hindi nyo lang inaamin na kailangan nyo ng Mesiyas na tulad ko na magliligtas o magpapatawad sa inyo. Dahil ang katotohanan, wala pong tao ang hindi makasalanan. Naniniwala ba tayo doon? All have sinned and become fall short of the glory of God.
dito sa Reformed Church, yung mga totoong Reformed Church, mayroon po tayong ginagawang proseso sa membership. Bukod doon sa inaalam natin yung katuruan na mayroon ng isang nagsasabing gustong sumama sa ating samahan. Pero gusto kong liwanagin yung sinasabing gustong sumama. Yung gustong sumamba, wala tayong tinatanggihan dyan. At sa pag may mga sumasamba, sinabi nilang Kristiyano sila, pinaniniwalaan din natin yan. Pero mayroon tayong ginagawang membership na dumadaan sa mga proseso. Yan nga, mga interview, kung kinakailangan sa interview, nakita natin kailangan niyang mag-aral din ng mga katuruan na sa paniwala natin ay basic na kailangan maintindihan ng isang mananampalataya, tuturo din natin yun. Pero sa profession of faith na tinatawag, mayroon po tayong tanong doon. Actually, hindi lang tanong kung hindi, mayroon pong form. Ito, yung ginagamit natin, Tagalog-English yan, baliktaran, Tagalog sa kabila, English yung kabila. At mayroon pong nakasulat dito. Yung sa ibang mga reform, ito yung nakasulat sa English. Sabi, ito yon. Ipinapa-confess natin doon sa gustong mag-member yung ganitong confession, o yung pag-amin pala. Nakalagay doon, do you acknowledge yourself to be a sinner in the sight of God, justly deserving His good pleasure and without hope, save in His sovereign mercy. Meaning, tinatanggap mo ba na ikaw ay makasalanan at wala kang pag-asa sa sarili mo na ikaw ay maliligtas lamang dahil sa sobrang biyaya at dahil sa ang Diyos ay makapangyarihan na sa pamamagitan ng kanyang awa ay naligtas ka. Sa atin naman, yung ating confession na ginagamit, ito naman yung nakalagay. Halos pareho lang din naman. Sabi dito, sa Tagalog ko naman babasahin, kinamumuhian ko ang aking sarili, at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos dahil sa aking pagiging makasalanan at hindi ako nagtitiwala sa aking sarili para sa aking kaligtasan, kundi tanging kay Hesukristo lamang. Yan po yung ikino-confess ng isang magpo-profess ng kanyang pananampalataya bago natin siya tanggapin sa pagiging member ng church na ito. So yan po yung tawag nito? Itinuturo ni Jesus sa kanyang mga kausap at lalo na sa mga Pariseo na sinasabi niya, hindi nyo kasi tinatanggap yung katotohanan na yan na kayo ay makasalanan at ang kailangan ninyo ay ang biyaya ng Diyos na magliligtas sa pamagitan lang ng kanyang biyaya, kayo ay maliligtas. So in other words, mga kapatid, dito sa church na ito, okay, ang mga makasalanan lamang ang tinatanggap natin. Oops, tikay muna. Mga makasalanan lamang na naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Or, yung mga makasalanan lamang na tumatanggap sa kanilang sarili na sila'y makasalanan at sa biyaya lamang ng Diyos kung bakit sila naliligtas. Yan lang po yung tinatanggap natin. Kung ikaw ay tumayo dito at hindi mo kayang ipahayag yung sinasabi natin dito, nakakalungkot. Kailangan mo pang matuto. Yun lang naman ang sasabihin natin. Hindi ka namin patatalsikin. Wala tayong ginagawang ganun. Mas lalo ka pa naming aalalayan at tuturuan kung hindi mo pa kayang i-confess yan. So yun po yung sinasabi ni Jesus
na problema ng mga Pariseo. Na sinasabi niya, ako ay pumunta dito sa lupa. Actually, yun yung pinaka-title po nung pinag-aaralan natin eh. Jesus come for sinners. Siya ay pumunta para sa mga makasalanan. So kung ikaw ay nagsasabing hindi mo inaamin na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ng biyaya ng Diyos, sinasabi ni Jesus, hindi ka pa disipulo at ikaw ay nakaupo sa upuan ng mga Pariseo. Pero kung ikaw, yung katulad ni Levi, na nakita niya yung kanyang pagiging makasalanan at tinanggap niya na sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos siya inaligtas, kaya nagse-celebrate siya. Dahil alam natin yung ibig sabihin ng biyaya, o grace, ito ay tinanggap ng walang bayad. Regalo. Umaaring ang sinasabi mo ngayon, o nga, mukha nga kasing hindi na ako maaabot ng biyaya ng Diyos, masyado na akong malayo. Sobra na ang pagiging makasalanan ko. Alam mo kung ano sinasabi ni Jesus sa iyo? Ako ay nagpunta sa sanlibutan para sa mga makasalanan. Hindi ako nagpunta dito para sa mga nagbabanal-banalan. Kundi ako ay nagpunta para sa mga makasalanan. Kaya't huwag mong sabihin na hindi ko kayang gawin yung mission ko. Kaya nagpunta ako dito at magagawa ko yung mission ko na abutin ang mga makasalanan. Pero siyempre, may ano yun eh, may tawag natin dito. May ibig sabihin nun. Na pag sinabi ni Jesus, nagpunta siya para abutin ang mga makasalanan, hindi niya sinabi na, makasalanan ka, okay lang yan, tuloy mo lang yung pagiging makasalanan mo, basta sinasabi mo lang na nananampalataya ka sa hindi yun yung sinasabi ng Panginoong Jesus. May karugtong yun eh. Nagpunta ako para sa mga makasalanan, para ano? Para sabihin sa kanila na ano? Kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan at manampalataya kayo sa akin o sumunod kayo sa akin. Repent and follow me. Mga kapatid, yung panawagan na yan, yung tawag na iyan, na magsisi kayo at sumunod sa akin, na panawagan ng Panginoong Hesus sa mga makasalanang tulad natin, yan po ay salita o panawagan, hindi po galing sa akin. Bagamat ako yung nadinig nyo na nagsasalita ngayon, pero hindi po galing sa akin yan. Galing po mismo sa Panginoon. Hindi rin po galing sa RCLP yung panawagan na yan sa church. Hindi po. Galing mismo yan sa bibig ng ating Panginoon. I have come to call the sinners to repentance. Yan po ay panawagan na galing sa ating Panginoong Hesus. So kung nadidinig mo yan ngayon, alam mo na kung ano ang gusto sa iyo ng Panginoon. And kahuli-hulihan o pangatlo, may kita din natin na itong mga Pariseo, kahit napakaliwanag na yung sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang misyon, talagang mga mga Pariseo. Sabi natin, mga patay, mga bulag. Bakit? Kasi may susunod pa rin silang question eh. Sabi nila, teka muna, may hirit pa kami. Bakit kayo hindi nagpa-fasting? Yung mga disipulo ni John, di ba? Yung mga disipulo ni John, sabi nila, nagpa-fasting, nananalangin. At alam ko, gustong-gusto mo si John sa kanyang ginagawa. At pati yung mga disipulo din namin bilang mga Pariseo, nagpa-fasting din sila. Pero alam namin, hindi mo kami gusto.
Ano yung tugon ng Panginoon sa kanila? Tungkol sa kasalan. And siguro, karamihan naman sa atin, naranasan nating naimbita sa kasalan. Di ba? Ano ba mayroon sa kasalan? Handaan eh. Di ba? Ibang, busog ka na, pero inaalok ka pa. Ganun sa kasalan eh. Hindi naman siguro ganun lahat. Pero alam niyo sa probinsya, di ba? Sa probinsya, pag may ikinakasal, yung magulang nangungutang pa para lang may panghanda sa kasal. Ganoon katindi sa kasalan. Handaan talaga pag sinabing kasalan. Ano? Kahit na yung magulang ay isanla ang kanyang lupa, isanla ang kalabaw, para lang may handa sa anak ng kanyang kasal, gagawin nila yon. Kasi kasalan, ganun handaan. Pero ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus? Di ba sabi niya, teka muna. Fasting ba ang sinasabi niyo? Sabi niya, hindi pwedeng mag-fasting yung mga abay habang kasama pa nila yung ikakasal. Ano? Pagka wala na yung ikakasal, pwede na silang mag-fasting. Kumbaga, ang sinasabi ni Jesus, ako yung lalaking ikakasal. At dahil kasama pa ako ng mga disipulo ko, nagpe-fasting muna sila, hindi muna sila nagpa-fasting. Bakit? Sinasabi niya, kung sa totoo lang, ako kasi yung sentro na parte sa, hindi lamang sa mundong ito, maging sa langit. Dahil sa akin ay nagpa-party ang universe, ika nga. O dahil sa akin, pagdating ng araw ay magpa-party ang universe. Alam niyo, babasahin niyo ang Revelation. Alam din natin na may sinasabi sa John chapter 16, verse 24. Ang Panginoong Hesus, di ba? Na sinasabi niya, I am the one that brings this world joy. Siya talaga ang nagbibigay ng kagalakan kung mayroon man sa mundong ito. Sa maniwala kayo o sa hindi, pag nakakaranas kayo ng kagalakan, biyaya yan ng Diyos sa inyo. Yan po yung sinasabi dito. May kita natin na sa ganitong pangyayari na sinasabi ni Jesus, sa totoo lang sinasabi niya sa kanila, alam nyo, ako ay Diyos eh. Ako yung Diyos na talagang nagbibigay ng kagalakan. Ako yung Diyos na talagang dahilan kung bakit kailangan magsaya. At hindi malungkot o hindi mabigo. Ako yung nagbibigay ng totoong kagalakan sa buhay. Dahil ako yung Diyos na nagkatawang tao. Ako yung totoong Mesiyas. Ako yung anak ng Diyos. Alam ninyo, sa unang napag-aralan natin, nung sinabi lang ni Jesus, lalaki, pinatawad na ng iyong kasalanan. Ano sabi ng mga Pariseo? Oh, blasphemy yan! Di ba? Although hindi sinulat na dito ni Lucas, kasi maaring alam na ni Lucas na ganun din ang reaksyon. Alam na natin na ganun din ang magiging reaksyon ng mga Pariseo. Nung sinabi niya na siya yung dahilan ng kagalakan ng buong sanlibutan o dapat na magalak ang sanlibutan dahil sa kanya. Dahil siya nga ay ang sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Siya yun. Siya yung ang tawag natin dito, kasama sa Trinidad na tinatawag na anak ng Diyos na nagkatawang tao na siyang ipinadala upang iligtas ang mga makasalanan. So, mayroon pa siyang dagdag na paliwanag.
Ano yung paliwanag na dinagdag niya? Yung tinatawag na talinhaga, 2 talinhaga. Yung maglalagay daw ng bagong tela sa lumang tela. Dahil may butas, lalagyan ng bagong tela. Ano sabi niya doon? Hindi akma. Kasi mapupunit yung lumang tela. Ano? Hindi bagay. Ano? Totoo nga naman yun. Ano? I-try nyo minsan. Ako nagagawa ko yun kasi nagtatahi ako. At saka, nung panahon nila, although sa panahon natin ngayon, hindi na masyado siguro kasi ang mga tela ngayon, hindi na nagsishrink. Pero sa nung panahon nila, naranasan pa natin yun mayroong mga tela na pag nilaban mo lumiliit, di ba? Ngayon kasi medyo advanced na kaya hindi na masyadong ganun. Pero noon, ganun ang nangyayari. Pag pinagsama mo yung luma na nabanat na, tapos isinama mo yung bago pa, ang mangyayari yung bago magsishrink, yung luma mapupunit ulit. Yun lang sabihin nun. Hindi sila bagay. And at the same time, yung alak. Sa atin, hindi rin masyadong kasi ang lalagyan na natin ng alak ngayon ay it's either lata or bote, glass. Pero sa kanila noon, ang lalagyan nila ng alak ay balat. At siyempre, pag yung alak, ay yung balat, nilagyan mo na ng paulit-ulit ng alak. Yung alak kasi, nag-i-expand kasi may alcohol. So, manipis na. Tapos lagyan mo ulit ng bagong alak na malakas pa yung alcohol. Puputok yung lumang balat. Kaya sabi din ni Jesus, hindi rin tama yun. Hindi rin akma yun. Bakit? Kasi ang mga Pariseo, ang thinking nila na gagawin ng kinikilala o iniintay nila na Mesiyas ay yung ibalik yung dating kapangyarihan ng bansang Israel. Na sila ulit ay magiging makapangyarihan at tatalunin nila ang lahat ng mga bayan sa paligid nila at sila ang kikilalaning makapangyarihan. Yun yung iniintay, ang nasa isip ng mga Pariseo na gagawin ng Mesiyas. Pero ang sabi ni Jesus, alam nyo, yung iniisip nyong mangyayari, napakaliit lang kumpara sa gagawin ko talaga. Nagets nyo? Kaya hindi bagay sa iniisip nyo doon sa gagawin ko. Kasi yung iniisip nyo, makamundo lang yan. Ang iniisip ko, makalangit. Ang iniisip nyo ay yung temporaring tawag natin dito? Kapatawaran lang yung, di ba, nag-aalay sila ng mga handog para patawarin sila ng Diyos. Tapos pag nagkasala na naman, kailangan na naman mag-alay. Yan, paulit-ulit lang, temporary lang Pero sinasabi ni Jesus, yung gagawin ko, hindi temporary, permanent. Pag pinatawad ko kayo, forever and ever. Yan yung gagawin ko. Kaya hindi bagay yung iniisip nyo sa gagawin ko. Kasi yung iniisip nyo, napakaliit, napakakitid. Pero ako, yung gagawin ko, ay gagawin ko yung totoong pagliligtas, totoong pagpapatawad. At yung kaharian na itatatag ko ay yung kaharian na hindi pa na itatatag sa sanlibutan ito. Makikita po natin na ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito is that kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoong Hesus, tayo ay yung makasalanan na umaamin sa ating pagiging makasalanan, tayo ay totoong disipulo. Pero kung tayo hanggang sa panahon natin ngayon ay nagtitiwala pa rin sa ating sarili at hindi natin tinatanggap yung ebanghelyo o yung
tinatawag nating biyaya na iniaalok ng Panginoon, hindi tayo naiiba sa mga Pariseyo na kanyang kinakausap dito. Ang mga totoong disipulo o nananampalataya sa Panginoon ay yung mga tumatanggap sa Panginoon na sila ay naligtas lamang o nananampalataya sa Panginoon, sila ay naligtas lamang sa biyaya na sa kanilang pagiging makasalanan ay kinaawaan sila ng Diyos. At saan mapupunta mga ganitong nananampalataya sa Panginoon? Pupunta sa tinatawag na Kingdom of God o kaharian ng Diyos na doon ay totoong wala ng kasalanan. Ang ating Panginoong Yesus ay nangungusap sa atin na sinasabihan tayo ngayon, una, tinatanggap mo ba ang iyong pagiging makasalanan? At handa ka ba na unahin siya sa kahit na ano pumang bagay sa mundong ito? Alam natin na yung pangalawa ay hindi madali. Yung sinasabing tinatanggap natin siya, walang tatanggi dyan. Pero pag sinabing unahin natin siya, alam niyo kung ano sagot doon? Panginoon, kaawaan mo ako. Kasi madaling sabihin, pero mahirap. Imposibleng magagawa ko ito sa aking sarili. Tayo po'y manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na ikaw ang aming Diyos na labis na nagmahal sa amin. Binigyan niyo kami ng pananampalataya, binigyan niyo kami ng patuloy na pagkakataon na makapakinig sa inyong salita. Nawa nga, Panginoon, gamitin mo ang iyong mga salita na aming naririnig maging sa umagang ito. Natunay nga pong lumago kami sa aming pananampalataya, magkaroon kami ng pananampalatayang nagbubunga ng mga mabubuting bagay para sa inyong ikaluluwalhati. Kaawaan niyo kami na tunay nga, Panginoon, na mauna ka namin sa kahit na ano paman sa mundong ito. Maging ang aming buhay ay nawa magawa naming talikuran o magawa naming unahin ka ng higit sa aming sariling mga pagnanais o pagnanasa. Pinagkakatiwala nga po namin ang lahat ng ito sapagkat alam namin na ikaw lamang ang makakagawa sa aming mga buhay sa tulong ng inyong banal na Espiritu na maisabuhay namin ito. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.